Sa magandang araw po sa inyong lahat. Sa oras pong ito, hinihiling ko po sa bawat isa na tayo po ay tumuon ang ating mga puso't isipan sa pakikinig po ng salita ng Diyos ngayong oras pong ito. Muli po isang magandang umaga sa inyong lahat. Alam niyo po ba na dahil sa nakaraang pandemya, bagamat matagal-tagal na, subalit may epekto pa rin ito na dulot ng pagkakaroon ng tinatawag na complacency na maraming mga Kristiyano sa usapin po ng pagsamba sa Panginoon na kadalasan ay nagiging kasapatan na yung kanilang pakikinig doon sa online. Maaring ito ay magbunga ng pagkatuto. Subalit, ang nagiging problema dito ay nawawala na yung ating personal fellowship. Kaya iba pa rin po yung pagkakaroon at pagkakataon na tayo po ay laging nakakatungo sa pagsamba na kung saan ay makasimba ng personal kesa na mag-isa kang nanonood sa online. At ito ay pinapaalala mismo ng salita ng Panginoon at may babala yung mga bagay na ito na nawawala sa bawat isa sa atin. Kaya wag nating hayaan na ito yung mangyari at ito'y totoong nangyayari. Maaring ikaw na nakikinig ngayon, maaring dinadanas mo to na huwag kang manatili sa ganitong kalagayan. Katulad din ng ating pag-aaralan ngayon about overcoming complacency. Paano nga ba natin mapagtatagumpayan na hindi tayo magkompromiso o huwag nating hayaan yung ating mga ginagawa maging kampante na lang tayo na maaari naman. At dito titingnan po natin yung salita ng Panginoon na makikita ho natin in the book of Deuteronomy chapter 8 verse 11 to 14. Basahin ko po sa salin ng aking Biblia. Sabi po doon sa verse 11, mag-ingat ka sa iyong sarili na baka malimutan mo ang Panginoon mong Diyos sa hindi mo pagtupad sa kanyang mga utos, mga batas at mga tuntunin na aking inuutos sa iyo sa araw na ito. Verse 12. Baka kapag ikaw ay nakakain at nabusog at nakapagtayo ng magagandang bahay at nakatira sa mga iyon. Verse 13. At kapag ang iyong mga bakahan at ang iyong mga kawan ay dumami na at ang iyong pilak at ang iyong ginto ay dumami at ang lahat ng nasa iyo ay dumami. Verse 14. Ay magmataas ang iyong puso at iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos na naglaba sa iyo sa lupain ng Ehipto sa bahay ng pagkalipin. Salamat po sa pagkabasa ng salita ng Panginoon. Dito po sa Kapitulo 8 ay tumatalakay sa leksyon ng pagkatuto sa panahon dun sa ilang o wilderness na alalahanin ng Panginoon. Ang panahong ito ay nalanasan nila yung pagtitiis at pagdurusa. At dito rin ay upang sila ay masubok. Kaya naman, kung hindi sila magiging complacent, tiyak masaganang lupain na kanilang mararanasan. Yan din ay napapanahon, maging sa ating panahon ngayon, sa sitwasyon na kailangan natin mapagtagumpayan yung ganitong kalagayan, overcoming complacency. Kaya ang ating mensahe ngayon, nais ko pong hihatid sa ganito pong pangungusap, alalahanin ng Panginoon upang buhay ay maging maayos, makinig at sundin upang hindi magbaliwala sa Diyos. Isang napakagandang pangungusap na lagi nating tandaan sa ating buhay upang tayo ay maging maayos. Na lagi tayong naka-in-tune, nakikinig, sinusunod ang salita ng Panginoon. Hindi yung alam na natin pero pinabaliwala pa rin natin. Diyan pumapasok yung tinatawag na over complacency. At yan yung ating titignan sa oras na ito. How to overcome complacency. Number 1, to have a satisfaction carries a warning. Ang sulat na ito ni Moises ay upang bigyang babala ang bayan ng Diyos at ipaalam ang ginawa ng Diyos sa kanila. Sabi nga doon sa verse 11, take care lest you forget the Lord your God. Mag-ingat ka sa iyong sarili na malimutan mo ang Panginoon mong Diyos. Bakit ito sinabi ni Moises sa kanila? Dahil alam ni Moises ang pagiging kampante nila, especially sa kanilang pangangailangan, na sila ay meron
At kaya nga ang sabi sa kanila at bilang babala, doon sa Deuteronomy chapter 4, verse 9 and 23. Sabi sa verse 9, mag-ingat ka lamang sa iyong sarili at ingatan mo ang iyong kaluluwa ng buong sikap. Baka malimutan mo ang mga bagay na nakita ng iyong mga mata at baka mahiwalay sa iyong puso ang lahat ng araw ng iyong buhay. Ipaalam mo sa iyong mga anak at sa mga anak ng iyong mga anak. Verse 23, mag-ingat kayo sa inyong sarili upang huwag ninyong malimutan ang tipan ng Panginoon yung Diyos na kanyang pinagtibay sa inyo. Huwag kayong gagawa ng larawang inanyuan na katulad ng anumang bagay na pinagbabawal sa inyo ng Panginoon mong Diyos. Yun po yung sinasabi sa kanila na ingatan nila sa kanilang mga sarili. Saan sila pinag-iingat ang Diyos? Ang malimutan ang Panginoon. Kaya anong sabi ng ating talata? Mag-ingat ka sa iyong sarili na baka malimutan mo ang Panginoon mong Diyos. Saan? Sa hindi mo pagtupad sa kanyang mga utos, mga batas, mga tuntunin na sinasabi ng Panginoon na aking inuutos sa inyo sa araw na ito. Nagkaroon sila ng kasiyahan, ngunit ang babala, mag-ingat. Yan yung paulit-ulit na sinasabi sa kanila upang hindi maging kampante. To have a satisfaction carries a warning. At hindi malimutan ng Diyos na nagkaloob sa kanila na masaganang lupain. Sabi nga ng Deuteronomy chapter 8 verse 7 to 10, sabi dito sa verse 7, sapagkat dinadala ka ng Panginoon mong Diyos sa isang mabuting lupain, ang lupain ng mga batis ng tubig, ng mga bukal at ng mga kalaliman at bumubukal sa mga libis at mga bundok. Verse 8, lupain ng trigo, sibada, puno ng ubas, mga puno ng igos, mga granada, mga puno ng olibo at ng pulot. Verse 9, upang kung saan ka kakain ng tinapay at di ka kukulangin, na doon na hindi ka kukulangin ng anumang bagay. Lupain na ang mga bato ay bakal at makakahukay ka ng tanso mula sa mga burol nito. Verse 10, kakain ka, mabubusog, at iyong pupurihin ang Panginoon mong Diyos dahil sa mabuting lupain na kanyang ibinigay sa iyo. So ganito, pinapakita na huwag mong kalimutan ang Panginoon. Do not forget the Lord your God dahil siya ang nagkakaloob na masagalang lupain. Ganito ang babala sa kanila upang mapagtagumpayan ang pagiging at ease o maging kampante na lang nila. At kung hindi mapagtatagumpayan ito, tiyak may panganib na kinakaharap. Sabi nga sa isang quotation, complacency at work can cause or contribute to critical error, which increase the probability of injury from not having your eyes or mind on the task, walking into the line of fire, or losing your balance, traction, or grip. So ganito talagang mangyayari kung ang tao ay nakatuon lang yung kanyang kasiyahan sa kanyang sarili. Mayroon talagang mapanganib na magkamali at tumungo doon sa injury at para kang naglalaro sa apoy at nawawala ang iyong balanse at kung paano mo panghahawakan ang pangalan ng Panginoon. O sa madaling salita, nagiging forgetting na hindi dahil malilimutin o may amnesia, kundi hindi nagiging tama at balanse yung kanyang buhay. Nagiging complacent siya, puro kasiyahang pang sarili. Kaya ang salita ng Diyos ay nagbababala at nagpapaalala sa kanila. Sa verse 2 and verse 3, in verse 2 ng chapter 8 ng Deuteronomy, verse 2, at iyong alalahanin ang lahat ng paraan ng pagpatnubay sa iyo ng Panginoon mong Diyos nitong 40 taon sa ilang, upang kanyang pagpakumbabain ka at subukin ka upang malaman kung ano ang nasa iyong puso, kung iyong tutuparin ang kanyang mga utos o hindi. Verse 3, ikaw ay pinapakumbaba niya ng ginutom kaniya at pinakain kanya ng mana na hindi mo nakilala, ni hindi nakilala ng iyong mga ninuno, upang kanyang maipaunawa sa iyo na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Panginoon. Salamat sa kanyang salita. Ganito ang nagbibigay ng babala at paalala kung tayo'y puro kasiyahang pansarili lamang. At ganito yung paalala maging sa kanyang bayan. Kaya ang nais ko lang bigyan din dito
Ang kasiyahan ay nilagay ng Diyos sa puso ng bawat kumikilala sa Kanya at nagbibigay ng pag-iingat upang hindi maging kampante na lang. Ano nga ba ang pagiging kampante? Sabi nga sa kahulugan nito, it is a mark by self-satisfaction. Ito yung sinasabi ko kanina, yung puro pansariling kasiyahan lamang by unawareness of actual dangers or deficiencies na may panganib at kakulangan o pagkukulang na na nasisiyahan sa sarili ngunit hindi niya napapansin na ang buhay niya ay papalayo na sa Panginoon. Maaring bunga ng pagkakaroon ng pagkaabala sa kanyang hanap buhay o negosyo na hindi lang pamilya ang nalilimutan, ang sarili, higit sa lahat ay nagiging kampante na at nawawalan na ng oras para sa Panginoon. Yan yung sinasabi dito sa ating talata na huwag malimutan ang Panginoon na hindi na namamalaya na dulot ng injury sa buhay Kristiyano niya na nagpapabaya, in other words, nanlalamig at dahil sa kanyang espiritual na napabayaan na. Kaya ang babala ay tamang magkaroon ng kasiyahan ngunit hindi malimutan na alalahanin ng Diyos sa buhay natin. Look at the cross of Christ. Hindi nagbabaliwala. Ganito yung nangyayari kapag ang isang Kristiyano ay puro pansarili na lamang ang kanyang mga ginagawa. Mapangalib ito at nagdudulot ito ng pagkukulang na hinahanap ng Diyos sa atin. Kaya sabi doon sa ating talata, huwag mong kalimutan ang Panginoon mong Diyos. Kaya matuto tayong masiyahan kung ano yung tama, ngunit hindi masiyahan na tinatawag na maging complacent tayo. Ito ay dahil hindi ito nais ng Panginoon. Kaya ang babala niya doon sa verse 11, same pa rin na salita, mag-ingat kayo sa inyong sarili na baka malimutan mo ang Panginoon mong Diyos sa hindi mo pagtupad ng kanyang mga utos, mga batas at mga tuntunin na aking inuutos sa iyo sa araw na ito. Kaya nawa habang tayo ay may mga ginagawang pagbabaliwala, anumang complacency sa inuutos ng Diyos, hindi hayaan na mangyari sa iyo dahil ito ay may parusa kung tayo ay tatalikod at kalilibutan ang Panginoon. Kaya nawa abang may panahon pa, hingi mo ito ng tawad sa Diyos at simula mong sumunod sa Panginoon dahil ito ang kanyang ibig. Kaya maging hamon sa atin na kilalanin ang babala ng Diyos. Karamihan sa mga complacent ngayon, either mayroong napagtutuunan ng mga bagay o sitwasyon, ay nagiging Diyos nila sa halip na lumakad sa Panginoon. O dahil bunga ng kabiguan sa career, sa trabaho, love life, at iba pa na nagdadala ng frustration o failure dahil dito nagiging complacent na sila. Nawa po, kilalanin natin ang babala ng Panginoon na mag-ingat ka sa iyong sarili, baka malimutan mo ang Panginoon. Salamat po sa salita ng Diyos at abangan niyo po yung karugtong nito na aking pong tatalakayin sa susunod. God bless you po.